Isang ethnographer na nagngangalang June ang nagpunta sa isang liblib na barangay na kilala sa mga kwento ng aswang. Sa kanyang pananatili, isang pistahan ang naganap na nauwi sa isang kakaibang karanasan na nagpatindig ng balahibo niya. Sa kasagsagan ng kasiyahan may mga umuungol na parang hindi tao, mga tunog na nagmula sa dilim. Sa paglalakad ni June sa gabi, naharap siya sa mga matang nagmamasid at isang nilalang na nagbago ng anyo, na nagpatunay sa kanya na ang mga alamat ay hindi basta kwento lang. May kilala akong ethnographer. Tawagin na lang natin siyang June. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ethnographer ay isang klase ng researcher na nag-aaral ng mga tao at kultura nila. Isa sa mga research na ginawa ni June ay tungkol sa alamat ng aswang. Nung mga panahon na yon ay hindi pa uso ang internet at social media, kaya hindi pa kumakahlad sa buong mundo ang mga kwento tungkol sa aswang. Si June ay nagpunta sa isang malayong barangay na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ang barangay na yon ay kilala sa mga kwento tungkol sa aswang. Ayon sa mga kwento, isang halimaw na tinatawag na aswang ang nakatira sa barangay na yon. Ang aswang ay bahagi ng lokal na alamat na pinaniniwalaan ng mga residente. Si June ay nagtagal ng ilang buwan sa barangay na yon. Nakipagkilala siya sa mga residente at nakinig sa mga kwento nila tungkol sa aswang. Ayon kay June, isa sa mga kwento na tumatak sa isip niya ay yung kwento ng isang matanda na nagpakita sa kanya ng mga buto na nakalagay sa isang garapon. Ang sabi ng matanda, yung mga buto ay labi ng mga kapamilya niya na pinatay ng aswang. Sabi ni June, hindi niya alam kung totoo yung mga buto na pinakita sa kanya, pero hindi niya yun pinansin kasi sa totoo lang, hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Para sa kanya, mga alamat lang yon na walang basehan. Sa tagal daw ng pananatili niya sa barangay, ay wala siyang nakitang kahit anong kakaibang pangyayari na magpapatunay na totoo ang aswang. Hanggang sa dumating yung araw na aalis na siya sa barangay. Bago umalis si June, ay nagkaroon ng pistahan sa barangay. Siyempre, imbitado si June. Sa gitna ng kasiyahan ay biglang lumindol ng malakas. Parang lumubog yung lupa sa ilalim ng mga paa nila. Nagkagulo raw ang mga tao at nagsigawan, pero ang mas nakakatakot, may mga tao na hindi sumigaw. Yung mga umuungol parang hindi tao, parang mga hayop na nagtatago sa dilim. Pero ang napansin ni June ay may mga tao na hindi sumigaw. Imbis na sumigaw ay umungol ang mga ito. Halos malaglag daw yung plato na hawak ni June nung marinig niya ang mga umuungol. Kasi hindi raw tao ang umuungol, parang mga aso o kaya baboy. Nung matapos yung lindol ay nagpatuloy sa kasiyahan ng mga tao, parang walang nangyari. Si June naman ay hindi na mapakali. Yung mga umuungol daw ay parang mga aswang na nagtatago sa anyong tao. Nung gabing yun ay hindi makatulog si June. Kaya naisipan niyang maglakad-lakad sa barangay. Sabi ni June, kasama raw niya yung matanda na nagpakita sa kanya ng mga buto. Pero nung makarating sila sa may liblib na lugar, ay biglang nagpaalam yung matanda na may naiwan daw ito sa bahay. Iniwan siya nung matanda. Nung mag-isa na lang si June, ay nakaramdam siya ng takot. Parang may nagmamasid sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang sa barangay. Habang naglalakad si June ay may napansin siyang dalawang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tumigil siya sa paglalakad at sinubukan niyang hanapin kung saan nanggagaling yung mga mata. Pero sa halip na isa ay napakaraming mga mata ang nakita niya, nakatitig lahat sa kanya. Doon na siya nakaramdam ng matinding takot. Naalala niya yung mga umuungol sa pistahan. Naalala rin niya yung mga kwento ng mga residente tungkol sa aswang. Tumakbo si June. Sa pagtakbo niya ay may nakita siyang lumang kubo. Pumasok siya doon at nagtago. Nung nasa loob na siya ay doon niya napansin na may kasama siya. Isang lalaki na nakaupo sa isang sulok.
Nung makita siya ng lalaki ay ngumiti ito. Pero yung ngiti niya ay hindi ngiti ng tao. Napakahaba ng mga ngipin ng lalaki. Nakita ni June na nagbabago ng anyo yung lalaki. Yung balat niya parang nagiging kaliskis, tapos yung mga mata niya lumalaki at nagiging pula. Unti-unti itong nagiging hayop, parang aswang na nababasa niya sa mga alamat. Tumakbo si June palabas ng kubo pero sinundan siya ng lalaki. Nakita ni June na may mga pakpak na tumutubo sa likod nito. Nung makalabas si June ay hinawakan siya ng lalaki. Pero nagawa niyang makawala. Tumakbo siya ng tumakbo para bang may mga pakpak na rin siya sa likod sa sobrang bilis. Yung puso niya parang sasabog na sa kaba. Hindi na siya lumingon kahit na parang may mga mata pa ring nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa makarating siya sa barangay. Nung makabalik siya sa barangay ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagtakbo. Pagdating niya sa bahay na tinutuluyan niya ay nag-empake siya ng mga gamit. Nung gabing yun din ay umalis siya sa barangay na yon at bumalik sa syudad. Hindi na niya sinabi kung paano siya nakarating sa syudad. Pero ayon sa kanya ay naglakad lang daw siya. Natatakot kasi siya na baka yung driver ng masasakyan niya ay isa rin sa mga aswang na nagtatago sa anyong tao. Sa ngayon ay matagal nang patay si June, pero naipamana niya sa akin ang kwento niyang ito. Sabi niya, isulat ko raw at ipakahalat para babala sa mga taong hindi naniniwala sa alamat ng aswang. Sobrang takot niya na kahit sa syudad, hindi siya mapakali. Ngayon ay naniniwala na ako kasi kitang-kita ko sa mga mata niya yung takot at paniniwala na dala niya hanggang sa huli. Ang kwento ni June ay nagpapaalala sa atin na ang mga alamat ay hindi dapat baliwalain dahil baka may katotohanan sa likod ng mga ito. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod nating upload. Tandaan, sa dilim, hindi lahat ng mata ay mata ng tao.